puro bibig? Wala. Nakakita na ba kayo ng katawan na puro ilong? Diba? Pangit, no? Diba? Bakit natignan? Diba? Imagine ninyo. Diba po? Diba? Kapag nakakita kayo isang tao na puro tenga lahat, puro bibig lahat. Amen. So, sa isang katawan, iisang ulo. Amen. Sa church, iisang ulo po natin. Amen. Amen po ba? Isang pastor po tayo. Si pastor at ako ay iisa. At kami po ay mag-asawa. Iisa po kasi. Kung ano po yung sinasabi ni pastor, nag-agree ako. Kung ano yung sinasabi ko, nag-agree si pastor. Amen po. Ang unity is agreement. Diba? Nalala niyo po yung sinare ko nung Sunday. Kaya kapag tayo po ay nagkakaisa, merong agreement. Merong tayong tinatawag na nag-agree yung bawat isa. Hindi pwedeng isa lang yung nag-agree. Diba? Lalo sa mga mag-asawa. Hindi ba? Sa mga mag-asawa po dyan. Diba? Hindi pwedeng ang puti, ang dagat. Diba? Kailangan mo puti. Ano po ba? Diba? No kailangan na ang balanga. Agad nangyari ang balanga at ang puti. Diba? So, yung pangasinan ito eh. So, sa atin, kung titignan po natin sa pamilya, kailangan nagkakaisa. Maging sa loob ng church, nagkakaisa. Hallelujah. So, napag-aralan din po natin doon sa ating pong natakong last Sunday, sa isang katawan, meron kanya-kanyang function. Meron kanya-kanyang bahagi. So, wag tayong magtatangi. Huwag natin sabihin na ikaw kamay ka lang. Ikaw, ano ka lang, paa ka lang. Ikaw, mukha ka lang. Lahat ng function ng katawan po natin ay nagkakaisa po yan. Meron lang siyang sumablay, di ba? Magkakasakit. Di ba po? Di ba? Kapag ang isang bata na naramdaman nyo na yan ay, di ba, ang likot-likot, tapos biglang hindi mo na napapansin, nasa isang sulok na. Ibig sabihin, meron nararamdaman. Meron siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Ganon din po sa loob ng church. Kapag ang isang Kristiyano, ang isang leader, na ito ay nilalayo na yung sarili mo, ibig sabihin, meron siyang nararamdaman. Ang isang body kailangan nagkakaisa. Nagkakaisa po yan. Makikita po na yan, mararamdaman po yan. At mararamdaman ng pastor. Amen. At isa ito na pinag-pray-pray po namin. Isa po ito na pinapanalangin po namin. Kapag nakita po namin sa isang loob ng church, meron kami mga kapatiran na hindi nakaka-attend. Hallelujah. Nakikita mo kung anong meron sa loob ng church. Anong meron yung mga kapatiran. Amen. Alam mo, kilala mo yung mga anak mo. Amen po ba? Kapag merong nangyayari, kailangan ng matinding prayer. Amen. At ang mga magulang, pinag-pray-pray ang mga anak. Amen po ba? Amen. Yan po ang tungkulin ng mga pastor po natin na ipanalangin ang bawat isa. Amen. Kapag ang isang anak ay nagtatampo, hayaan mo muna. Amen. Pero pinag-pray-pray niya, pinapanalangin niya. Kukumustahin. Hallelujah. Kapag ang isang anak mo ay inaatok, iisingin mo. So may yung mga tulog dyan, medyo ising-ising. Hallelujah. Dahil ito ay oras ng antukan talaga. Amen po ba? Amen. At kaya kapag ang nagsasalita ay malumanay, mamaya baka makatulog na po kayo lahat dyan. Amen po ba? So sa hapong ito, yung unity na sinasabi dito, kailangan nagkakaisa po tayo. Nagka-agree po tayo. Amen po ba? Kaya pag sinabi ko sa katabi ninyo, meron kayong karapatan na tapikin yung katabi mo kapag inaantok. Tapikin lang, hindi ba tuka? Amen. Hallelujah. Ako mo,
naantok ka na. Oo. Diba? Mamaya, nakatulog na yan. Diba? So, sisiguraduhin natin na yung katabi natin hindi inaantok. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya ba natin to? Isang oras lang. Or 45 minutes. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, sabi nga dito sa Ephesians